Hello po, magandang araw mga kapatid. Welcome sa ating third week ng Introduction to Theology. Sa mga nakaraang mga linggo, pinag-aralan natin ang systematic theology, yung mga introductions nito, and yung biblical theology. Yun po ay mga introduction lamang dahil kung ito ay susuyuri natin at aaralin natin, aabutin tayo ng ilang buwan. No? Dahil ito pong mga ginagawa natin ay patikim lang. No? So if you want a deeper study, no, I can recommend you some books para at least matuunan talaga ng pansin yung mga specifics nung branches of theology na nababanggit ko po. However naman, this week, we will focus about historical theology. Pastor, bakit pa namin kailangan aralin ang historical theology? Okay na yun. Tapos na yun eh. Past na yun. We are living in this present time or in future. Pero past, okay na yan, Pastor. Ano na lang yun? Maganda ginawa nila. Good job sila. Okay na yan. Huwag na nating pag-aralan. Focus tayo sa present. Focus tayo sa past. Di ba? At I think there's something wrong kung ganyan ang perspective natin. No? Kung hindi natin tatayuan, kung hindi natin lilingunin panandalian ang mga four church fathers natin, mga early fathers natin, I think lalambot ang foundation na kung ano ang pinapaniwalaan natin. Yes, nasa Bible pa rin ang paniniwala natin, pero malaki ang ambag nila at malalaman natin ito mamaya. So before we start this discussion, let us pray. Lord, we thank you for this wonderful time na ibinigay mo sa amin. We ask for your wisdom. We ask for the anointing of your Holy Spirit as I teach your word and this lesson at yung mga kapatid ko ay nakikinig, Panginoon. Hayaan niyo po na ma-illuminate kami ng iyong salita at kung ano po ang tulong ng historical theology para po mas lalong mapagtibay ang pananampalataya namin. Be with us, Lord, today. In Jesus' name, Amen. Amen. Katulad po nung ginagawa nating parang ano lang no pattern. Simulan natin dito mga kapatid. Ano Theo? What is historical theology? Ang historical theology po is the discipline of narrating and examining the development of Christian theology throughout history. So yun po ang pinakalayunin ng historical theology. Ito ay isang disiplina na inaalam natin yung mga kwento, binibigyan natin ng pagkakataon na ma-examine natin kung paano na-develop ang mga theology na pinapaniwalaan natin. Example, yung Trinity, yung salvation, yung communion, paano siya na-develop, no? So yun po ang purpose at yun ang definition ng historical theology. Kailangan natin ng attentiveness, no? And absorption of the accumulated wisdom from over 2,000 years of church history. Bakit? Kasi nagpo-provide siya sa atin ng great strength as we seek to live faithfully in a hostile world. We believe that the Bible is our ultimate reference, mga kapatid. Ano na tayo doon? Fix na tayo doon. Hindi magbabago yun. The way we live today, kailangan sa Biblia lang, mga kapatid. Yun ang pinaka ano natin, pinaka basihan, pinaka basis natin, mga kapatid. Pero kung titingnan mo, no, after the apostles, yun din naman ang basihan nila, no? Kailangan din natin makita kung ano ang reference nila sa Bible during that time. Kung paano nila nilabanan yung mga persecution, paano nila nilabanan yung mga doctrinal errors, paano nila nilabanan yung mga bagay na nagkukos ng division during that time, no? Especially sa kanilang faith sa ating Panginoon. Theologians, pastors, and leaders do themselves a disservice if they approach a biblical text or theological question as if no one before them has done so. Tayo po mga namubuhay ngayon, we are not reinventing, we are not creating a theology. Lahat po yan ay nangyari na, mga kapatid. Kaya it is a disservice on our part kung babaliwalain natin lahat ng mga pinag-aralan nila, lahat ng pinagpagura nila, lahat ng pinagsikapan nila para maging
free from any error yung pinapaniwalaan natin, no? So importante na tingnan natin, no? Makita natin na paano sila nag-come up at ano yung mga ginawa nila para tayo din po na nabubuhay ngayon as we now proceed ika nga no to be a faithful Christian sa panahon natin ngayon. Balikan lang natin panandalian, no? Kung ano yung mga ginawa at ano yung mga theology na develop itong 2,000 years ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, the history ika nga. The need for historical theology. Ano ba yung need? No? Bakit natin kailangan pag-aralan itong historical theology? First, it helps the church distinguish orthodoxy from heresy. So iyan ang isa sa mga tulong talaga kung bakit kailangan nating aralin ang historical theology. Kasi po ng mga panahon na yon, if you will look at the history, ang dami pong heretical views, ang dami pong mga pananaw na kung saan sobrang wala na sa Biblia. So makakatulong ito sa atin that from the church history, malalaman agad kung ano yung mga maling pananaw. 'Di ba, last a few weeks ago pinag-aralan natin yung mga heretical views about the Christology, no, ng God the Son, no. Parang ganoon din mga kapatid. Nakakatulong siya na ito yung tama, ito yung mga pinanindigang mga tamang doktrina at yun yung panghahawakan natin. However, meron din namang mga kinorek na mga false teachings at yun yung mga hindi na natin gagawin. Okay? That's the problem today. Akala natin, uy, okay to bago to. Sige, gawin natin. O sige, may ganitong view. Sige, try natin. Kapatid, natuto na ang mga simbahan noon, di ba? Na-correct na nila yan. I think it's only right na matuto sa kanila. 'Di ba? Kumbaga, wag na nating daanan yung mga dinaanan nila kasi I'm telling you mga kapatid, kung dadaanan natin yung mga dinaanan nila, hindi ko alam kung makakaya natin. Kasi later I'll explain why, no, na hindi madali. Kaya nga tayo ngayon, dahil meron na tayong references, meron tayong ganitong klaseng historical theology, makakatulong ito sa atin alamin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pangalawa, it provides sound biblical interpretation and theological formulation. Yun naman ang maganda, no? Yung mga guide na ginagawa po namin to interpret the Bible, to preach the Word, actually nanggaling yan sa mga early fathers natin, no? Paano? Kasi may mga mali din, no? May mga maling interpretation din. Nandiyan, kahit sila Origen, yung magagaling na mga church fathers natin, may mga mali ring interpretation, yung allegorical interpretation, no, na masyadong literal, masyadong too much, ginawa ng spiritual lahat ng nasa Bible. Yes, spiritual naman talaga, pero yung mismong interpretation ay sablay na mga kapatid. So nakakatulong ito sa atin para how do we interpret the Bible correctly? At paano magkakaroon tayo ng tamang theological formulation? Halimbawa, God the Son, no? Kasi especially this week, ito po ay Resurrection Sunday. So, paano 'yun? So, 'di ba, parang dapat malinaw 'yun eh. Malinaw yung latag ng pagkaunawa natin ng muling pagkabuhay ni Kristo, kasi pag dito tayo pumalpak, I think wala na, sablay na lahat ng paniniwala natin. So yun yung mga ganong klaseng how do they come up, no, with this theological formulation. Pangatlo, it presents enduring examples of faith, love, courage, hope, obedience, and mercy. Ito naman din yung kagandahan mga kapatid. More than the theoretical, more than the academical, ito din po ay inspirational sa part natin, no. Paano sila nag-endure, no, doon sa kanilang pananampalataya? If you will see in the history, grabe yung persecution na nararanasan nila. Literal life, literal buhay nila yung kanilang yung inaharap nila, no? Ito yung kanilang magiging sakripisyo na anytime pwede silang patayin, pwede silang saksakin, pwede silang ihang. Pero in spite of that, sila ay patuloy na
na naging matibay. So maganda makita din natin yun, no? You will see si Polycarp, 'di ba? Pinapa-recant yung faith, 'di ba? I-ano mo, i-deny mo na si Jesus ang yung tagapagligtas. Sabihin mo Caesar is Lord. Sabi niya, sabi niya, how can I turn my back again against the one who saved me? Di ba? Paano ko tatalikuran yung nagligtas sa akin? No, I will never do that. And from that, sinunog po siya ng buhay. So yun yung klase ng mga example ng mga katapangan, ng mga pagsunod sa Panginoon na can inspire us para magpatuloy sa kung ano man ang nararanasan natin ngayon. Ano pa? Protects the church against the rampant individualism present among Christians today. When you look at the early church natin, mga kapatid, may mga tinatawag na council. Okay? Hindi sila nagtatrabaho mag-isa. They were group of bishops, group of churches na kung saan nagkakaisa para pagtulungan, para itama ang kanilang mga siguro maling pananaw, no? Para magkaroon ng council, ika nga, para talagang maprotektahan nila ang pananampalataya nila sa Panginoon. If our early church, no, ginagawa yun, what more pa kaya sa atin today? We need more churches na mag-unite. Hindi po pwede na, hindi kami okay na to, lighthouse lang kami. Hindi, mga kapatid. We should have, kaya nga ang lighthouse very clear, we are a storehouse. Hindi natin kayang mag-isa. Alam niyo po ba na kahit na magkaroon ng libu-libong churches sa Pilipinas, hindi pa rin yun enough. Sa 100 milyon na meron tayong more, 110 million population, hindi pa rin yun enough, mga kapatid. That is why mas kailangan natin magkaisa ngayon. Kasi mas kung ang tayo ay nagdo-double time, malamang ang kalaban nagti-triple time na to really snatch yung mga dapat na manakaw, no. So tayo it protects us na alam mo yon na hindi na uso yung individualism. We should help one another, na hindi lang yung church, tayo mga Kristiyano, no. Kailangan magtulungan tayo na isang tabi natin yung mga differences natin, set aside natin yung mga personalities natin, and let's work for this purpose na kung saan maprotektahan ang paniniwala natin, mas maging matibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sino-sino, Teo? This time naman po, I'll be talking about the timeline of historical theology. Some of this po ay pinag-uusapan sa church history, pero sa church history kasi dalawa, merong narrative, merong theology. Pag-uusapan yung kwento, pero at the same time, natatakal din ang theology. Dito naman po, we don't have enough time para pagkwentuhan pa yung mga kwento, yung mga nangyari, no. Kundi ita-timeline lang natin yung mga na-develop, yung mga nangyaring mga controversies, mga issues na surrounded sila during that time. Ano nga ba ang mga timeline of historical theology? So remember the last book of the Bible? Tandaan niyo, mga kapatid, ano yung last book? Revelation, di ba? Revelation. So si John ang nagsulat, John the beloved, the disciple of Christ, no. So after that, it was around 90 to 93 AD. Okay, yan yung estimate na time nila na nasulat yung Revelation. After that, sino na po yung mga sumunod? Okay? Andiyan yung mga disciple ni John. Okay, sila Polycarp, no? Tapos mga marami, na ano na rin yung faith, no? May mga ilan na naka-eyewitness pa pero namatay na rin. So hangga't na pasa-pasa. So tingnan natin kung ano yung mga timeline na yon ng historical theology at the time. Tingnan natin itong the patristic period. Okay? Ito ay pinaka-foundation, no? After the Bible, ay ito po yung mga nangyari. Merong mga notable theologians of the patristic era. Okay? Ito yung mga naging foundation, naging pillars of their era, na kung saan pinanindigan, pinanghawakan talaga nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Sila Athanasius,
Actually, marami to, no, na sila Jerome, Saint Jerome, no. Marami to mga time na to na ang ginawa lang nila is they hold on, pinanghawakan lang nila, no. At maraming mga controversies, maraming mga divisions na nangyari, pero itong mga theologians natin, no, talagang nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Kasi nga, merong mga heretical movements of the period. Kung titingnan natin, no, isa-isay natin yan later. Pero ang daming, especially the Christology, especially the divinity of Christ, no, and the humanity of Christ. Yan ang isa sa mga, especially this time, isa yan sa pinakamaraming controversies po na makikita nyo, na surrounded sila, na kung saan kini-question, okay, ang humanity and divinity of Christ. Kaya kung makikita nyo, because of that, maraming theological developments na nangyari. Okay, so maraming mga tumayo na mga theologians, marami ring mga umalis, okay, doon sa faith, at nagbuo sila, literal, create sila ng mga concepts, create sila ng mga doctrines na hindi pasok sa standard ng Bible. Kung makikita nyo, because of that, dahil nga mayroong crisis, theological crisis, no? So mas lalo nilang pinaigting, unang-una, the Trinity. Okay, walang Trinity sa Bible. Kahit anong hanap niyo po, hindi niyo makikita yung word na Trinity. So hindi niyo makikita yung word na Trinity. However, the concept, no, ng Trinity ay nakikita all throughout the Bible, from Genesis to Revelation. Kita po yan. Pero kailangan pag-igtingan ng mga church fathers natin. Kailangan nilang i-develop. Bakit po? Kasi naki-question ang humanity and divinity ni Christ. At pag nangyari yun, isa sa mga maapektuhang doctrine, Trinity. Kasi very clear na ang Trinity po ay ito po ay, 'di ba, parang di ba, one God, three person, 'di ba? Pero pag yun ay na-question na ang Trinity, I think magkakaroon ng problema, kasi ang very clear, co-equal, co-eternal, yan ang ibig sabihin, di ba? Yung three persons na yon, co-equal, co-eternal sila, na same sila, kung ano ang God the Father, ganun din ang God the Son, ganun din ang God the Holy Spirit. So kung maki-question ang God the Son, especially his divinity in his humanity, maapektuhan agad ang one of the major doctrines na meron po ang Kristyanismo, which is ang the Trinity. Kaya ang ginawa nila, naglabas sila ng mga creed. Yan, naglabas sila ng Apostles' Creed, naglabas sila ng mga, tawag natin yan, memo, no, policy, na kung saan academic, parang talaga to, sa panahon natin yan, naglabas sila ng parang libro na kung saan ito ang Trinity, ito yung mga scriptural references. Pag hindi tayo naniniwala sa Trinity, ito pwede mangyari. At nandiyan din yung mga the Donatist controversy, no? So ito na yung mga sinasabi ko kanina, mga kapatid, no? At actually pinag-aralan din natin ito nung mga nakaraang taon, no, na kung saan actually mga 311 to 312 ito, no, na kung saan merong separation, no, yung si Donatus, yung founder nila, na from Catholic leadership. Kaya from that ay sila na ban. Okay, at meron ding the Bible and tradition. Okay, so dito na nade-develop yon. Okay, so nung time na to, ang nag-rescue sa atin, kasi nga we were under great persecution during this time, isa sa mga, ang Roman Catholic, ang Rome po. Kaya sila Constantine, no, sila yung mga tumulong para at least ma-establish ulit. Okay, so pero may mga yan, may mga history, hindi ko na yan. So from there, nag-develop po yung traditions, no, at mas napalakas pa. Kaya nga ang tawag Roman Catholic, okay? Kasi ito po ay mix. Actually, we were all Catholics, no? Kung titingnan mo yung meaning ng Catholics. Kaya nadagdagan ng Roman Catholics, okay? So from that, medyo may rin, kung titingnan nyo ang mga
ang mga Romans po, mahilig sila sa mga estatwa. Okay, kaya if you will look at the history, yung Roman Catholic po, mahilig din sa estatwa because of that. Okay, so may mga ganong ano yan. May mga ganong mga tawag dito, history yan, background. And ito na nga yung sinasabi ko kanina, Christological controversies. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga naririnig natin ngayong mga katuruan about kay Christ ay hindi na yan bago. Nangyari na yan many centuries ago, even in this patristic period. Meron ng Arianism, meron ng Apollinarism, meron ng Nestorianism. Ito po yung mga inaral natin, no? Na talagang hindi, si Kristo ay hindi Diyos, tao lang siya. Ay, hindi, si Kristo. Ano yan? Mode. Di ba? Yung sinasabi nila na minsan ano siya, minsan Diyos, minsan tao. Parang ganun. At this time, kailangan nilang i-correct, kailangan nilang patibayin, no, yung paniniwala. Kasi kung hindi, magkakaroon ng malaking division po. Salamat po dito kasi sobrang critical, sobrang crucial ng era na ito. And the Pelagian controversy, no, we don't have enough time para pag-aralan nito, pero ito yung free will, no, isa sa mga pinag-uusapan to, yung free will ng tao. And faith and philosophy. So andyan na sila Augustine, andyan na yung iba't ibang mga church fathers natin, no. Pangalawa, talon tayo, may tinatawag na the Middle Ages and the Renaissance. Okay? So ito ay nangyari. Ito ay, if you will look, kung titingnan nyo po, no, merong, pastor, yung ano nangyari sa 50 years, I believe it was the Dark Ages, ika nga, no, na nangyari. At medyo matindi yun, no, if you will look at our history. Kaya talon tayo ng the Middle Ages and the Renaissance, no, around 500 to 1500 AD. Dito naman lumabas yung arguments for the existence of God. Okay? Talaga bang may Diyos? Talaga may exist? Talaga bang nag-exist ang ating Panginoon? So ito na yan. Kaya kung titingnan nyo yung mga rationalists, no, yung mga philosophers, dito po sila. As in, ang dami nila during this time. Kaya maraming mga na-excommunicadong mga scientists, no? Because of this. Kasi para sa mga tabu sa mga Roman Catholic, wag natin pag-usapan 'yan kasi pero kaya yung mga scientists na 'yan, ina-argue lang nila. Hindi natin. Kaya sila Galileo, diba? Sila yung iba't ibang mga scientists during this time, talagang naapektuhan at yung iba pa nga sa kanila ay na-excommunicado. Theories of the Atonement, dito din lumabas yung iba't ibang klaseng view about the atonement of Christ, yung judiciary, no, may marketplace, marami itong mga kapatid. We don't have enough time para pag-aralan itong theories of the atonement. The sacraments, no, importante rin ito, no, especially sa kanila na na-develop dito yung pattern from birth to death. Okay? So, anong gagawin? Kaya uso yung binyag, diba? Pagka namatay, kailangan may pari, mga ganon. So, from birth to death. Pito yan. So, later makikita natin yan. Interpretation of Scripture, dito po ay very clear ang Roman Catholic na ang pwede lang mag-interpret ay si pastor lang. Si father lang pala. Si bishop. Okay? Para sa kanila, ang mga tao, ang mga common people, hindi sila pwede mag-interpret ng Biblia. Parang ganun yung, very clear yon during those times. Because of that, mayroong mga Renaissance humanism na lumalabas. Okay? So, yung the supernatural ng Biblia, ng pagiging Kristiyano, ito yung mga medyo umano na konti, no? Tumaliwas ng konti. Makikita natin sila René Descartes, kung ano man ang pronunciation, no? Marami pa yan mga kapatid. And themes in late medieval scholastic theology. Okay? So marami during this time, andito na yan sila Saint Francis. Andito na yung iba't ibang mga Jesuits, no? Dito na naglabasan yung iba't ibang mga branches ng Roman Catholic na tumutulong naman kasi during this time kasi parang naging kingdom naging empire ang Roman Catholic. Anong nangyari? Nakakalimutan yung mga mahihirap. Okay, if you will look at the history, marami diyang mga katulad nila Saint Francis, marami diyan katulad nila Saint Patrick ay mga naglabasan, no. Kasi medyo may pagka monastery
ang approach, no, yung parang monk ang dating pagka ikaw ay hindi ka nalalabas. So sa kanila hindi. Marami tayong nakakaligtaang mga mga mahihirap, no. So tayo as a church kailangan lumabas tayo. So dito 'yan. Dito 'yan sa Middle Ages and the Renaissance period. Talon tayo, the Reformation and post-Reformation periods. Ito naman yung mga kanina, uh, kung mapapansin nyo, no, yung arguments of the existence of God. However, this time, sa simula nung 1500 AD, ang kine-question naman is yung salvation. Paano nga ba natin ang salvation? Para sa kanila, kung if you look at the history of Roman Catholics, nagkaroon sila ng sacrament nga at nadagdag pa yung mga sacrament na yun, di ba? May mga simony na tinatawag, pagbabayad sa kasalanan at dahil doon naaabuso. Okay? Yung iba magkakasala na lang, may lisensya sila magkasala, bakit magbabayad naman ako eh. So, win-win sa church, di ba? So, yung isa magkakasala, magbabayad, si church, si Roman Catholic, okay, sige, okay naman pala eh. Di, sige, tuloy nyo lang yan. So, nagkakaroon na ng abuse. No? Kaya sila Martin Luther, actually ayaw niyang umalis. No? So later, papaliwanag ko dito. Ayaw niyang umalis sa Roman Catholic. Gusto niya lang ng clarification. Gusto niya lang ng linaw, especially that issues na kinakaharap nila during this time. And dito nga, nagkaroon na ng theologians and movements of the Reformation. Pero alam naman natin, siyempre ma-pride ang Roman Catholic Church dahil matagal na sila eh. Years, kumbaga ilang taon na yun? 1,500 years and you're trying to destroy parang ganun yung mangyari, di ba? Hindi, nangyari. So, recant, sabi nung mga bishops. I will not recant, sabi ni Luther. And because of that, nagkaroon ng mga reformation. Okay? Especially yung 99 Thesis ni Luther, na ito ay kumalat din kila Zwingli, marami itong mga kapatid, no. Ito ay lumaganap din sa iba't ibang mga lugar. So nagkaroon na ito na si German Reformation, si Luther na yan, the Swiss Reformation, the Radical Reformation, the Catholic Counter-Reformation. Okay. Kaya ang mga Catholic din during this time ay nagkaroon din sila ng Counter-Reformation. Okay, kina-counter nila yung Reformation. Kaya sila din mas nagkaroon din mga scholars para pag-igtingin yung kanilang faith, no. So meron ding theological developments during and after the Reformation. So this time, marami nang nagkaroon ng kalayaan to really do an extensive work nga ng mga doctrines. Okay? Andiyan na yan sila Calvin, no? Andiyan na yan sila. So may mga writers na tayo. May mga theologians na tayo na kung saan malaya talaga sila nagsusulat, no, ng mga kanilang mga insights sa Bible. And the Bible and same din, the Bible and tradition in the Reformation, mas malinaw. Kaya dito nabuo yung mga sola fide, solo gratia, solo Christus, yan, dito yan nabuo, no. And justification by faith alone, it is very clear na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi ang justification ni Lord ay sa faith natin. Okay? And the real presence of Christ in the Lord's Supper, ito din ay actually major issues din ito kasi ang mga Catholic literal diba? Literal sa kanila yon. Pero actually kay Luther din, na bago ito kay Calvin kasi kay Calvin ano lang yung symbol. Pero kila Martin Luther, ito ay, kaya nila to, maraming debate na nangyari dito. The nature of the church, so dito rin pinag-aralan, no? Dito rin natin nakita yung ano ba ang nature ng simbahan dapat. And ito nga yun, theology and astronomy, the Copernican and Galilean debate. So marami na to, no, na nangyari. So ano ba magkalaban ba ang theology, magkalaban ba ang science, etc., etc. And this time naman, tatalon tayo, the modern period. 1750 AD until now, the quest for the historical Jesus. Okay, so this time makikita natin, no, may mga scholars na ang focus naman nila yung historical Jesus. Saan siya nakatira? Ano yung surroundings na kinalalagay niya during those times? Ano yung political background? So
Pero dumating sa time na masyado na nilang ginawang tao si Jesus. Nakalimutan nila yung divinity. Masyado na sila nag-focus dun sa natural, sa historical Jesus. Pero nakalimutan nila na si Jesus ay hindi lang, yes, parts, talaga may historical Jesus, mga kapatid. Kasi dapat naman talaga makita, mapagtibay ang humanity ni Jesus. Pero habang ginagawa nila ito, they were denying the divinity of Jesus. Marami ng debates, syempre dahil marami ng scholars, somehow nagkaroon na ng division ang Roman Catholics, na ang Roman Catholics kasi hindi ka pwede mag-interpret ng Bible kung commoner ka, kung common people ka. But this time, dahil lumalawak na, kumakalat na ang Christianity, marami ng Protestant during these times, kaya nga po ay marami ng debate pagdating sa kaligtasan, sa resurrection, sa Trinity at sa church, no? So makikita natin marami yan. Maraming na dito po sa panahon natin ngayon. Okay? So maraming mga authors, maraming mga scholars na naglabasan. So the attributes of God in process theology. Okay? So isa rin ito sa mga major controversies na naranasan. Ang process theology po ay pinoproseso pa lang ni Lord yung mga nangyayari ngayon. So even siya na-develop pa lang yung kanyang attributes. Parang ganun yun. So yun yung process theology. The feminist critic of traditional Christian theology, you will see, no, may mga ganitong ano tayo na minsan ang babae ay hindi allowed sa church. So may mga ganon. So ito ay may mga critic, mga na-develop din throughout this time. And Christian approaches to other religions in contemporary theology. No, so marami ng ang tawag na hindi occult, cult, iba kasi 'di ba? Merong cult, merong occult, 'di ba? So merong seemingly Christian pero hindi pala Christian. Meron nga, alam niyo ba ang dating daan ang pangalan niyo Church of God, 'di ba? Kaya tayo noon naalala ko, ay Church of God 'di ba dating hindi po kami 'yun. Kasi Church of God din sila 'Di ba? Iglesia ni Cristo. Cristo pa. Pero 'di ba parang hindi, wala talaga, walang Kristo sa kanila. Hindi sila naniniwala. So, ano ba yung mga approaches natin sa iba't ibang mga religions? Dito rin na develop. And theological method in the modern era. So, advance na tayo. Ano yung method na ginagawa natin? Ngayon, pag-usapan natin yung practicality naman ng historical theology. First, the foundational work of the essential doctrines of the Christian faith has already been accomplished. Okay, yun naman yung maganda. Dito po sa ginagawa nating pagbabalik tanaw ng historical theology ng mga kapatid, lahat na ng paghukay, lahat na ng pagod, ika nga, na dapat maranasan ng para mapagtibay yung pananampalataya natin ay nangyari na siya, mga kapatid. May gumawa na nun. No? So tayong ginagawa na lang natin, inilalaban na lang natin. Okay, sila talagang bibilib ka sa mga early fathers natin, no. Talagang mamamangha ka doon sa grace na binigay ni Lord sa kanila, doon sa strength na meron sila. Kasi literal, ang pinaka-source lang nila ay Bible lang. Wala na iba. Kung titingnan mo, unlike, alam mo, sa basketball, parang minamata nila yung mga players noong mga 1950s, pero hindi nila alam na sila ang nag-cultivate, sila ang pinaka-foundation na anong reference ang meron sila. Wala silang ibang references, kundi they're trying to invent the game. Same with our early fathers. Wala silang reference. Unlike sa atin ngayon, we all have the references na pwede mo makuha. Andyan ang mga, actually, napakadami. Kumbaga, tayo ang mananawa. Pero may gumawa ng mga kapatid. So, yun yung practicality. Okay? So, yes, magpakapagod pa rin tayo, mag-aral pa rin tayo, magbasa pa rin tayo. Tuloy natin yon. Pero yung mga groundwork, ika nga, may gumawa na po. Yung paghuhukay ng malalim para maging matibay ang pananampalataya natin, may gumawa ng mga kapatid. Historical theology aids the church in her ongoing effort to distinguish sound doctrine from heresy, truth from error. Yun naman yung maganda, no? Tinutulungan tayo na kung ang mga early fathers natin ay na-identify na nila, until now is meron pa ring mga katuruan.
Okay? Na, actually, even sa Christian churches, may mga katuruan pa rin na if you will read many articles, if you will see churches in America, churches here in the Philippines, no, may mga heretical views pa rin, may mga error pa rin na paniniwala na alam natin na bitawan na natin yung mga kapatid. Okay na yun. Kumaga, tapos na yung mga time na yun. I'll give you an example, no. Merong isang church sa Amerika na kung saan para sa kanila, yung patay na, pwede na lang buhayin. Diba? Eh, sige na ni Jesus. Patay na. And actually, may mga, siguro rare, no? May mga rare cases na nabubuhay, na patay. Pero that's not our doctrine. Pero sa kanila, doctrine nila yon, okay? So yun yung mahirap. Kung ang experience natin ay gagawin nating doctrine, there's something wrong with that. Okay? Kung yung naranasan natin sa Panginoon, yes, isi-share natin. I-inspire natin yung iba. Pero the thing is, hindi siya pwede maging doctrine. Okay? Ano pa po? It also provides inspiring examples of faith, piety, perseverance, commitment, and suffering for the gospel. So yun yung sinabi ko kanina, no? Na kapatid, may mas naghihirap pa sa atin, pero nagpatuloy sila. What more pa kaya sa atin ngayon? No? Tayo ngayon, medyo we are in a blessed nation. Ano natin yan? Blessed yung bansa natin. Kasi ano tayo di ba? Sabihin natin, iba naman yung paniniwala natin nila kay Kristo. Pero, di ba? At least, ito yung naipasa sa atin. Alam nyo ba na paano yung Muslim country? Paano yung communist country? Di ba? So, kailangan nila yung inspiration from the Bible, inspiration ng mga ibang kapatiran natin na patuloy na nagtiwala sa Panginoon. No, so I think malaking ano to, itong ginagawa nating historical theology. Kaya pag may nabasa kayong mga church fathers, basahin niyo mga kapatid. Be curious. Alamin niyo, ito pala yung mga naging sandigan nila, ito pala yung mga ginawa nila. As we end this first part, engaging with historical theology is wise, necessary, and timely. Okay. Importante ito. The thoughts and traditions of past Christians are essential for understanding theology in applying scriptural doctrines to life today. Okay. Kaya sabi ko is, hindi naman natin yung parang buong buhay mo o kaya sa isang linggo mo yun ang gagawin mo. Kundi, we will just look back. Tingnan lang natin, ano yung highlight, ano yung summary. From that, makikita natin, okay, tama pa pala yung ginagawa namin. Okay, kasi parang kung pastor, iba na yung method natin. Tama naman, iba na yung method, iba na yung approaches natin. But the foundations, yun ang hindi pwedeng mawala, mga kapatid. Kaya importante na malaman natin kung ano yung mga essentials at yun yung dapat panghawakan pa rin natin ngayon. Alright. We are not the first to endure hardships or to wrestle with interpreting and applying scripture. The discipline of historical theology, with its wisdom from prior generations, is not only beneficial but also demanded by Scripture itself, di ba? If you will look yung Hebrews 12:1, di ba, na we are surrounded by great cloud of witnesses, no? Kumbaga, really, that's really it, mga kapatid. We are surrounded. Itong mga witnesses na ito na naghirap, na nagpakamartir, na talagang binigay ang buhay nila para talagang makita natin na grabe pala ang pananampalataya nila sa Panginoon. At inspirasyon ito sa panahon natin ngayon. As elders, minister leaders, and faithful Christians, we need historical theology to guide and safeguard our convictions and practices so that with Paul, we may affirm with integrity before our local churches, I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Yun ang panalangin natin, mga kapatid. Magbago man ang method, magbago man ang mga approaches natin, the way we do ministry, pero the essentials, the major doctrines na meron tayo, hindi magbabago yun, mga kapatid. At yun yung kailangan nating bantayan. Alright, now, dadako tayo sa part 2 ay historical theology. This time, ang ginamit ni Lord to safeguard the theology is really the church.
Okay, yun naman yun. Wala nang iba. Walang ibang ginamit na, na kasangkapan ng Panginoon. Kung merong mag-safeguard ng mga theology na ito, ang church. The thing is, maraming church. Ang lighthouse ay hindi lang lighthouse. Okay, marami. May Victory, may CCF, may Jesus is Lord. Marami. Kung ano yung mga kilala yung mga churches. Ang daming mga simbahan. Okay? So tingnan natin at di lang simbahan. Alongside with the churches, merong mga denominations. Okay? So aralin din natin 'yon, no. So tingnan natin kung ano yung mga naging tulong nila or paano na develop naman. So ito yung part 2 ng ating historical theology. Denominations throughout church history. In this lesson, pag-aaralan lang natin yung history of Christian denominations. Ano ba yung origins, ano yung polity, ano yung development through the centuries up to the present day. So, una, makikita natin yan, meron 3 major branches of Christian churches, okay, of Christianity. Tingnan natin ha. Una, makikita natin dyan yung Eastern Orthodox. Okay? Ito yung mga early days pa na kung saan sila yung unang division ng Roman Catholic. So, merong Roman Catholic, may alamin natin kung ano yung mga difference. At merong Protestant tradition, 3 major branches. Ang Eastern Orthodox po ay often referred to simply as Orthodox or identified by geography or nationality such as the Greek Orthodox, Russian Orthodox, or Antiochian Orthodox. So basically, yung Eastern Orthodox po, yung maraming nagkumalas sa Roman Catholic ay within that area. Okay? In 10,054, the Eastern and Western churches formally divided over the inclusion of the Filioque clause in the Nicene Creed. The Western Church affirmed that the Holy Spirit proceeds from the Father and Son. However, merong mga cultural, political, and ecclesiastical differences na kasama na rin na nakakontribute sa paghiwalay nila. In recent times, sa panahon natin ngayon, ecumenical dialogue between the Orthodox and Roman Catholic churches have made some progress. Kaya kita nyo yung mga, kung nanonood kayo, mga Pope, di ba? Yung pagkakaroon ng Pope, lagi nandun din may mga Eastern Orthodox. So part yun ng pagkakaayos nila. Ano nga ba ang Orthodox? Ano yung worship and life nila? So ang Orthodox po ay, ang church, emphasize the liturgy called the Divine Liturgy and the use of icons in worship. So very particular sila, very, ano sila dun sa liturgy nila, sa service, no? So their services are sensory rich, talagang yung 5 senses ng tao. Kaya merong incense, yung amoy, di ba? Yung chanting, yung sa tenga, scripture reading, pagbabasa, homily, pakikinig, no? In the celebration of the Eucharist, so ito na yung taste. The Orthodox also teach the value of prayers to saints and to Mary. Yun naman yung hindi nawala sa kanila, no? Polity, ang polity nila ay authority is exercised by bishops who are seen as successors of the apostles. Para sa kanila, so yung bishops, ano pa rin yun, galing pa rin sa line ng mga apostles. Bishops appoint priests, elders or presbyters to shepherd congregations, while deacons serve practical and liturgical needs. Leadership rests with synods, councils of bishops. So wala silang pope. Kumbaga, sa kanila, kung merong bishop of Luzon, bishop of Visayas, bishop Mindanao, magsasama-sama lang yun. So, pero wala silang pope, wala silang national overseer. No? Parang meron silang synod na, ano ba tawag dyan? Council of Synod, Synod, no, na nagme-meet sila. Ang distinction, ang mga distinctives ng Eastern Orthodox ay meron silang high view of tradition as the means for interpreting scripture. Katulad ng Roman Catholic, binavalue nila yung tradition na nakakatulong iyon sa pag-interpret ng Bible. Yun yung para sa kanila. So a canon of scripture that includes intertestamental books
Katulad dito sa Roman Catholic na hindi natatagpuan sa Protestant canon. So examples given, merong Ezra, yung tatlong Maccabees, may Psalm 151 sila, the prayer of Manasseh, additions to Daniel. So meron ding celibacy for bishops, priest may be married or unmarried. Sa kanila hindi ganoon kahigpit ang pari na may asawa. Strong emphasis on the incarnation, resurrection in the doctrine of theosis, union with God as the goal of salvation. Sa kanila, parang Roman Catholic, parang pinaghalong Protestant sa Roman Catholic kasi ina-attain mo pa lang din yung salvation, no? Parang ganun siya. So hindi pa kumpleto yung unity mo kay Christ. So, mangyayari pa lang yun. Parang ganun yung faith nila. Talon tayo, pangalawa, Roman Catholic. Roman Catholic churches are often simply called Catholic, meaning universal. The term Roman reflects the primacy of the Pope, the Bishop of Rome. Okay, so yun yung ibig sabihin nun. History, so before the East-West schism of 10,054, the Church had recognized 7 ecumenical councils that defined Orthodox teaching on the Trinity and the deity of Christ. Influential Western theologians, kasama dyan sila Anselm of Canterbury, Thomas Aquinas, and Francis of Assisi. Okay, yun yung mga yan. So after itong schism na to, disputes over papal authority, theology, and practices led to the Protestant Reformation in the 1500. So may mga ano na rin pala, no? May mga hiwa na din. May mga ilang alitan na rin na hindi pa nagkukos ng division. Pero because of that, mga issues na yon, nag-lead yon ng Reformation, which is sinabi na natin kanina. Worship and life. Roman Catholic worship is highly liturgical, featuring statues, yung mga sinasabi ko kanina, images, prayer to the saints and Mary, parang Eastern Orthodox din, incense, scripture readings, hymns, and a homily culminating in Eucharist. Okay? So ano ang polity? Authority rests with bishops assisted by priests and deacons. Okay? Pero ang Pope nila is the supreme authority. And when speaking ex cathedra from the seat of authority, is considered infallible in matters of faith and morals. Okay, kaya importante sa kanila yung, halimbawa, may sasabihin, ano pa rin sila, Bible-based pa rin kuno. Pero pag meron silang gustong idagdag, uupo lang sila doon sa ex-cathedra na yon, no, para ipakita na, ito, pwede to kasi sinabi ni Pope, okay, sa upuan ng authority. Distinctives, tulad ng sinabi ko kanina, no, ang Roman Catholics po ay merong sacraments. Meron silang 7 sacraments. Baptism, confirmation, Eucharist, penance, anointing of the sick, marriage, and ordination. Alam nyo na yan kasi yan yung most of us, yun yung background, di ba? Doctrine of transubstantiation. Ito yung sinasabi ko kanina, na yung bread and wine nagiging dugo, nagiging katawan ni Kristo. Literal. So para sa kanila, pag take sila ng bread and ng wine, literal daw yun katawan at dugo ni Kristo. A canon that includes, tulad na sinabi ko kanina, may mga intertestamental period din sila. Tobit, Judith, 1st and 2nd Maccabees, Sirach, Wisdom of Solomon, Baruch, in additions to Esther. Celibacy for bishops and priests with rare exceptions. Ito very strict talaga sila dito. Justification understood as infused righteousness encompassing the whole process of salvation and enabling believers to do good works. Para sa kanila, si Kristo ang nagligtas pero hindi sapat yung kaligtasan niya dahil kailangan ang isang mananampalataya ay patuloy para ma-attain yung salvation na yon, ay kailangan mayroong mabuting gawang gagawin. So, yun yung sinasabi ng mga Roman Catholic, which is we know naman ang katotohanan, mga kapatid. Tanong tayo sa pangatlo. So the Protestant Reformation gave rise to a wide variety of denominations, many of which continue to shape
Christianity today. Napakarami niyan. So from the Reformation period, maraming mga na-develop. Okay? In the 1500s, reformers katulad nila Luther, nila Melanchthon, nila Calvin, nila Zwingli, inupo silang church, yung corruption, mga doctrinal errors in their time. Ang goal talaga nila, they sought to reform the church in light of scripture. Ito yung pinakabasehan nila. At ang naging reference nila ay si Augustine, mga early fathers, no. Kasi si Augustine, talagang Bible lang siya eh. Kung makikita niyo yung sulat ni Augustine, no. Kaya yung mga view nila Zwingli, nila Calvin, actually marami po ay influence ni Augustine. Ito nga yung kanilang theme, which is umiikot ang doctrine ng Protestant tradition dito po sa limang ito. Scripture alone, sola scriptura, the Bible is the final authority, not tradition or the magisterium. Okay? Christ alone, solus Christus, salvation is accomplished by Christ alone. Faith alone, justification is received by faith, not by works. Okay. Actually, ito ay opposition nila sa Roman Catholics. Grace alone, salvation is entirely a gift of God's grace. Hindi mo ito ma-earn. To the glory of God alone, soli Deo gloria, God alone deserves glory for salvation. That's the real context nitong 5 solas na ito, mga kapatid. Now, isa-isay natin yung major Protestant denominations. Okay. Merong Anglican Communion, merong Lutheranism. Ito po yung mga major, okay? Meron pang mga, kung titingnan mo, marami pa ito mga kapatid. Libo-libo ang mga denominations, no? Maraming denominations. Pero syempre, titingnan lang natin yung major. May Methodism, may Baptist, may Evangelical Free Church, may Restorationist Movement, merong Pentecostal and Charismatic Traditions, merong non-denominational churches. So, saglitin lang natin mga kapatid, no? And then, we will end. Okay. Isa-isahin lang natin. First, ang Anglican Communion. Okay. Originated in the Church of England's break from Rome in 1534. So, ito na yon. Dito na nagsimula yan. The 39 articles summarized in theology, Anglicanism spread globally through the British Empire. If we will see yung Queen, no? Yun yung kanilang ginagawa. Worship, formal and liturgical, guided by the Book of Common Prayer, includes preaching and the Eucharist. Lutheranism, ito na si Luther, originated with Martin Luther in Germany, early 1500s. Kumalat siya sa Europe and later to America. Ang worship nila ay liturgical din, pero with a structured order. Dito na unting nagkaroon ng yung parang sa atin, the way we do service. Dito nagmula to. Including confession, creed, prayer, sermons, and sacraments. Parang nagkaroon na ng kaya kung titingnan nyo, no, parang somehow, parang ang mass, si Luther yung pa rin naman, binago niya lang na konti. Tinanggal niya yung mga incense, tinanggal niya yung mga wala na sa Bible. Presbyterianism, no? Ito ay rooted kay John Calvin, sa theology ni John Calvin at kay John Knox, no, Scotland. Ang mga key confessions nila, mahaba to: Westminster Confession of Faith, Belgic Confession of Faith, Heidelberg Catechism and Canons of Dort. Mahaba to mga kapatid, no? Talagang yun yung parang sa kanila yun yung mga doctrines nila. So worship, formal, word-centered, sometimes weekly celebration of the Lord's Supper. So yun po yung Presbyterianism. Methodism naman po, begin with John and Charles Wesley and George Whitefield in the 1700s. So ito ay kumalat sa Amerika during the Great Awakenings. Ito na yung nagkakaroon ng revival, no? Worship, structured but less formal than Anglicanism, includes hymns, prayers, scripture reading, sermon, offering, and benediction. Pero pag-pray niyo po ang United Methodist Church ngayon kasi alam niyo ba na for I think it was 2 years ago, medyo malala na po ang mga hidwaan nila, ang division, kasi 49%, if I'm not mistaken, around 48% no ay tumalikod na sa Methodism kasi yun yung mga pro-LGBTQ. Ito na yung mga pari na pwedeng part ng LGBT, no? Yung mga ministers nila. Kaya 48%, actually even here in the Philippines, may mga ganun na po.
may mga naapektuhan na, no? Actually, I have known some pastors na hindi sila makawala simply because support nila ang support ay nagagaling sa US. Kaya medyo tagilid ng konti, ika nga. Baptist, yan. So, most of you are familiar naman na dito. Emerged in the early 1600s in England. So, divided into General Baptist, pagka Arminian ka, in particular Baptist, Calvinistic ka. So, expanded in America under religious liberty. Worship typically includes singing, prayers, preaching, offerings, baptism, and the Lord's Supper. Frequency varies, so nagbabari naman siya. Evangelical Free Church, ito medyo modern na to. 1950, merger of Scandinavian immigrant churches in America. So, ang worship niya similar to church Baptist churches, congregational polity. Ito naman po ay very particular sa kanila na ang member ang nagde-decide. Okay? So, votation. Yan po ang congregational polity. Merong gagawing project. Usually, di ba, si pastor with his core leaders, his or her core leaders magde-decide. However, ang Evangelical Free Church po, kaya nga siya free church eh. Kumbaga, ang mga member ang magde-decide. Okay? Kung ano ang gagawin nila. Kung magpapalit ng pastor, may votation na mangyayari. Parang ganun siya. Restorationist movement originated in the Second Great Awakening, sought to restore the faith and practice of the New Testament Church. Okay, ito naman, kaya Restoration Church of Jesus Christ, babalikan nila kung ano lang ang ginagawa ng Acts, Book of Acts. Doon lang sila. Kung ano yung practice, yun lang gagawin nila. Walang drums, hindi walang drums. Kasi wala naman daw sa Bible. Kaya nga often, nakapela lang, singing, weekly Lord's Supper, independent congregational polity. So, ganun yung itong movement na to. Meron naman, ito, dito tayo lumaki, Pentecostal and Charismatic tradition. Emerged in the early 1900s, no? Kung alala niyo, Azusa Revival, no? Kansas and Los Angeles. Ang ano talaga, roots talaga natin, mga Wesleyan, holiness in higher life movements, no? From Methodist, yung roots talaga natin na nagkaroon ng revival. Kasi ang during that time, very methodical talaga sila from the word itself, no? Very methodical yung kanilang discipleship, yung kanilang the way they do service, talagang very methodical. And I think nagkaroon ng hunger and desire, especially yung Acts 2, no, yung Pentecost. From that na-develop yon. So, kaya nga ang worship natin emphasizes the gifts of the Spirit. May tongues, may prophecy, may healing. Alongside, hindi naman nawawala yung prayer, preaching, and sacraments. At siyempre, meron ding mga non-denominational churches. Okay? Ito naman, history grew in the 20th century as independent congregations. Ito yung wala silang desire for any denominational ties. Kaya ang worship nila often similar to Baptist or evangelical free traditions with flexibility in style and liturgy. Most of them, ang polity nila ay congregational. Okay? Alright. So where does Lighthouse Christian Community fall as a denomination? So tayo naman po. Before we were part of the Church of God, World Missions, no? Part tayo ng COG. Pero may nangyari, umalis tayo, we are now under PCEC. Okay, ang PCEC po hindi siya denomination. Ito po ay Council of Evangelical Churches. For now, hindi tayo part ng any denomination or any group. Okay, pero most likely dahil malalim yung roots natin sa Church of God, so yung mga teachings and doctrines ay marami pong galing sa kanila. So, where does Lighthouse Christian Community fall in as a denomination? So, meron tatlo. Okay, pwede tayong charismatic. I think hindi naman sobra, no? Charismatic churches can be evangelical, fundamental, or liberal. Okay, so doon tayo sa una. Hindi tayo fundamental, hindi tayo liberal. I think evangelical tayo. They are characterized by an emphasis of experiencing the power of the Holy Spirit, which is pinapractice talaga natin yan.
often manifested by the use of tongues and belief in faith, healing. Okay, so we pray for healing, and that's yung iba kasi hindi na nagpe-pray for healing. Alam niyo ba yun? May mga churches na wala na, hindi na sila naniniwala kasi cessationist na, nag-cease na ang works of the Holy Spirit after ng pagkamatay ni John. Okay, so para sa kanila hindi na yun. Pero tayo, we practice that. Pero part tayo ng mainline Protestant. Okay? Mainline churches are generally older, more formal, but they can also be more theologically liberal than evangelicals. Kasama dyan yung Methodist, Lutheran, Episcopal, Presbyterian, American Baptist, United Church of Christ. Kaya yun yung linya natin. No? The way we do services, yung ating doctrines, more on dito. May mga non-essentials na mga hindi naman nakakapekto na kaligtasan natin. And evangelical, Pentecostal, emphasizes the experience of the Holy Spirit. Pentecostals are known for their belief that the signs, gifts, seen in Acts have continued to this day, as well as their enthusiastic worship. So Pentecostalism is comprised of over 700 denominations, no? Pentecostalism pa lang yun, pero grabe na yung dami. Alright, so yun po ang historical theology. I hope na meron kayong natunan, no? So I am requesting na please comment or share your learnings kasi yun po ang basehan ko for attendance. So 20% din yun if I'm not mistaken, no? Just type nyo lang 1 or 2 sentences, and syempre yung inyong pong journal reflection. So ang request ko lang po, please make sure na nasusunod natin yung format, 1 page, single space, Times New Roman. Yung kalahating page po ay summary, and yung kalahating page po ay reflection. So maraming salamat po for being faithful and committed para po dito sa ating introduction to theology. Let us close in prayer. Lord, salamat po for this time na napag-aralan namin yung importance ng historical theology. May we have this deep appreciation po ng ginawa mo before, ng mga ginamit mo before, ng mga nagsikap na kanilang pananampalataya, tumindig sa kanilang paniniwala, Panginoon, na kami mga nabubuhay ngayon as we now live in this present time and moving forward, Panginoon, ay mas magiging matibay pa ang aming pananampalataya kasi meron kaming mga nasundang mga matitibay din, Panginoon. So we thank you, Lord, for their life. We thank you for their courage na nilabanan talaga nila, Panginoon, ang mga persecutions, ang mga maling paniniwala para lang makatayo kami ngayon at mamuhay ng ayon po sa inyong kalooban at ayon po sa tamang sa kung ano ang nakalagay sa Bible, Panginoon. So thank you and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you mga kapatid.